Kaniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 19 anyos nga lalaking estudyante. Samdan human gihapak og buak nga haloblak sa usa ka 16 anyos nga lalaki sa crossing Bayaba sa Turil, Davao City. 14 ka mga balay ug usa ka patigayon naugdaw sa tulo ka managlahing sunog sa Cagayan de Oro City. 19 anyos nga rider patay human mibangga sa miliko nga taxi sa Cagayan de Oro City. Protect VP Sara Coalition gilusad sa supporters ni Vice President Sara Duterte sa Davao City. Patay nga balyena nakaplagang naglutaw-lutaw sa dagat duol sa Santa Ana Wharf sa Davao City. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Samdan ang usa ka 19 anyos nga lalaki human gihapak og buak nga haloblak sa usa ka 16 anyos nga lalaki sa crossing Bayaba sa Davao City. Ang insidente nakuhaan og video. Ani ang report ni John D. Esteban. Kita sa video ang kalit na pagbutho ning lalaki nga nakasando ug sa way dagang istorya iyang gihapak sa naong ning lalaking naka-uniform. Gigukod po dayon sa mga kauban sa naka-uniform ang nanghapak. Kini na itabo sa barangay crossing Bayabas Turil District, Davao City niadtong Biyernes sa gabi. Base sa report sa Davao City Police Office, pagkahuman sa klase midiretso daw sa karenderya ang biktima nga usa ka 19 years old nga grade 10 student. Kauban ang mga classmate aron mangaon. Apan dihang namili na siya og sudan, kalitra daw siyang gisugat og hapak sa naong sa usa ka lalaki gamit ang buak nga haloblak. Nakaangkon og samad sa kilay ang biktima. Ang nanghapak usa ka 16 anyos nga lalaking residente sa Aso yung barangay. Ang mga nalambigit giendurso na sa kapulisan sa pagigalayon sa CSWDO. Sanglit minor de edad ang nanakit nga nakita sa video. Both parties ma'am noon mo allege man sila nga giunhan sila, ang isa po mo ingon nga giunhan sila. So naatay pagahimon aning investigation ma'am, dialogue with the barangay officials kay ato pong tan-aw ilahang background. Sumala sa kapulisan ug galing masubli ang mga ginikanan na ang kasuhan. In case mabalik na po ni mausab na po ning insidente, maka-file ta og kaso against the parents of the involved minor individuals. John D. Esteban, One Mindanao. Nagtapok ang supporters ni Vice President Sara Duterte sa Davao City alang sa paglusad sa Protect VP Sara Coalition. Ato ibalik si John D. Esteban. Maisog bang taga Davao? Wa kita mahadlok nila. Atong protektahan ang atong Vice Presidente. Anaa sa 79 support groups ni Vice President Sara Duterte ang natapok sa Orcolio Park, Rojas Avenue, Davao City, Sabado, February 22, alang sa paglusad sa hashtag Protect VP Sara Coalition. Anaa sa kapin, 200 nga individual ang misalmot sumala sa Davao City Police Office. Miduyog usab ang pipila ka local musicians. Silang tanan nakasuot og green aron ipakita ang suporta alang sa bise. Subli nilang gipalanog ang pagsupak sa impeachment batok kang VP Sara. Dili matod pa sila muundang sa pagpaygayon og rally, gubikan nagtuo sila nga walay basihan ang mga reklamo batok kang VP Sara. Ug na politika ra matod pa kini. Nanawagan sab sila nga mag-resign si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mabuhay si VP Sara Duterte! Mabuhay katawang Pilipino! Misalmot sa pagtapok si kanhi Mindanao Development Authority Chair Mabel Acosta aron mapakita og suporta kang VP Sara. Injustice kaayo ang ginhimo karon sa House nga gina-impeach nila si Vice President Sara Duterte. Mao nang nag-file og petition sila Attorney Delcra, Attorney Acosta ug si Attorney Torion para ihunong sa Supreme Court i-question ang constitutionality. Una niini mitambong sila sa usa ka misa sa Sacred Heart of Jesus Parish, dayon gisundan og motorcade paingon sa Orcolio Park sa Rojas Avenue. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban, One Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Vice Mayor sa Dato Piang Maguindanao del Sur gipusil samtang naghatag og mensahe aton sa gipahigayong convergence sa lungsod.
Suspect posibleng may gamit og sniper o silencer sumala sa Philippine Army. Kalit nga natumba samtang naghatag og speech ang Vice Mayor sa Dato Piang Maguindanao del Sur nga si Attorney Dato Omar Samama aton sige pahigayong Shine Convergence Program nga usa ka public affairs program sa Barangay Magislang sa Dato Piang Maguindanao del Sur mag alas 10:30 sa buntag kaganina. Kini human gipusil di ang Vice Mayor human nakadungog og buto sa pusil ang mga mitambong sa mong aktibidad. Daling gidala sa lying-in clinic sa mong lungsod ang Vice Mayor aron malapatan og paunang tambal apan gibalhin na sa Cotabato City Medical Center alang sa padayong pagpatambal. Samtang hugot nga seguridad ang gipatuman karon sa mong lugar alang sa hot pursuit operation sa suspect. Matod sa 6th Infantry Kampilan Division sa Philippine Army, posibleng migamit og sniper gun o di baka silencer ang suspect. Padayon ang investigasyon sa otoridad sa maong pagpamusil. Yun yung initial na description ng mga nandoon po sa area kasi malayo yung pinanggalingan at yun po. Pero inaalam pa po natin yung details kung malayo ba yung pinanggalingan o baka may silencer lang kaya hindi agad na kung saan galing yung tutok. So inaalam pa po natin yun. 19 anyos nga motorcycle rider ang patay. Human nga mibangga sa usa ka taxi sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Dead on arrival sa ospital ang 19 anyos nga lalaking rider human nga aksidenteng mabangga sa usa ka taxi sa Mastersons Avenue, Cagayan de Oro City. Ang aksidente nahitabo pasado alas 11 sa gabi adlong Biyernes. Subay sa investigasyon sa PNP nga ang taxi nga naghuwat og pasahero at bang sa usa ka subdivision sa lugar ang miliko sa Picas Lane aron mag-pick up og pasahero. Hinungdan nga nabanggaan kini sa nagsing-abot sab nga rider. Niabandi na siya padung para kuha ang pick upon tong sa Picas nga pasahero. O pag-abot niya dito sa tunga-tunga sa dalan, iya kanang gipaabot ang mulabay nga sasakyan na padulong sa syudad para makalabay o pag-clear na natingala na lang siya nga nilagubo iyang kilid sa iyang sakyanan. Sa pagpanubay sa PNP, posibleng kusog ang dagan sa biktima. Labi pa nga nabungkag yun ang motorsiklo ni Ine o nakahiagom kini og daghang injury sa lawas bisan pa man nga nakasuot og helmet. O naka-helmet man po ang driver pero matid pa ang kwanto sa doktor ang hinungdan sa iyang kuan. Bali ang yata iyang ulo na hematoma kay marag ulo yung nabunal ug sa iyang lawas na punctured sa iyang dughan ug ang iyang left leg na fractured. Temporaryong gikustodiya sa PNP ang taxi driver tungod sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Apan ilan na kining gibuhian sa kasamtangan human nga aduna nay panagsabot ang duha ka partido. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Gipaygayon karong hapon ang nationwide launch sa alas 4 kontra mosquito sa Department of Health. Ug sa Davao City, gipaygayon kini sa buhangin. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, dinhi sa Davao City sa Sandawa Gym sa Spring Valley sa barangay Buhangin proper gilusad ang nationwide campaign nga alas 4 kontra mosquito. Mao kini ang gihingusgang kampanya sa Department of Health batok dengue diin giparawagan nga manglimpyo gyud matag alas 4 sa hapon kanus asagad aktibo ang lamok. Mamahimo matud pa nga gubaon ang mga ginaitlugan sa mga lamok aron likay sa sakit nga dengue. Nanguna mismo sa pagrekorida si DOH 11 Regional Director Dr. Abdullah Dumama Jr. ug giyahang kauban si Kapitan Omar Duterte. Tumong niini nga malakip gyud ang tanan sa paglambigit sa pagpanglimpyo ilabi na ang paglikay nga adunay mapundo nga tubig. Dinhi sa Davao City as of second week sa January anaa sa 141 dengue cases na ang natala sa Davao City, usa ang patay. Makaalarma matud pa ang maong ihap apan niubos kini itandi sa susamang period sa nakalabayng tuig nga 263 cases
ug 3 ang patay. Sukad karong adlaw, mas pakusgan na ang kining alas 4 kontra mosquito pinaagi sa pagpanglimpyo matag alas 4 sa hapon. Sumala sa DOH-11 nanawagan sila sa matag balay nga maglimpyo gyud ug iabo tong mga napundo nga mga tubig kay diha mangitlog ang lamok kay ang dengue delikado ug makamatay. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Usa ka patay nga balyena ang nakaplagan duol sa Santa Ana Wharf sa Davao City. Nakaplagan kining balyena nga naglutaw-lutaw sa dagat duol sa Santa Ana Wharf sa Davao City pasado alas 3 sa hapon niadtong Sabado. Dali kining girespondihan sa Coast Guard District Southeastern Mindanao human makadawat og tawag kalabot niini. Nakig-alayo na matud pa ang Coast Guard sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR aron masuta ang balyena. Sumala ni Dr. Rogelio Gucutano, ang BFAR Veterinary Marine Mammal Specialist, usa kini ka Cuvier-beaked whale. Giban abadang anaa sa 17.3 feet ang gitason niini, 8.4 feet ang gilapdon ug anaa sa 700 kilos ang gibugaton. Gipailawon pa sa necropsy ang balyena aron masayran kung unsa ang gikamatyan niini. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Karong nagkaduol ang bulan sa Marso kon Fire Prevention Month, karon pa lang 3 ka managlahing sunog ang nahitabo sulod sa usa ka adlaw sa Cagayan de Oro City kung asa sobra 1 ka milyon ang danyos nga natala. Ani ang report? Nagpagang kalayo ug daw na puro na sa itom nga aso ang kalangitan. Ingon ani ang sitwasyon. Human miulbo ang usa ka dakong sunog sa Ramonal Village, Barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro City adlong Domingo. Sa videong kuha ni George Abesha, kita pa ang paspas nga paglamoy sa kalayo sa mga kabalayan sa lugar. Matod sa Nazareth Fire Station nga miresponde, palisuray ang pagpatay sa kalayo, labi pa nga piot ang dalan pasulod sa lugar. Sa ilang tala, ana sa kapin na pulo ka mga panimalay ang naugdaw kung asa na pulo sab ang banay nga apektado. Anaa sa 900,000 pesos ang damyos nga natala sa sunog. Matud pa sa itong investigator, naiyas two-story mo gani siya, naikuan kay boarding house daw ni siya. Kanya ang nagsugod dito sa boarding house, ang tagiya sa na establishment o kaning boarding house si Mr. Rafael Ramos. Ang mga apektadong residente nanawagan og tabang sanglit wala sila nasalbang mga kabtangan. Pero nga mo lang tabang, pagkaon, mga silina, importante gud. Mga bugas, anak, maro ginamo ko. Wala gilait. Samtang human ang sunog sa Kamaman-an, laing sunog sab ang miulbo sa downtown area sa syudad. Sa kuwang video ni Jem Bombeyo, kita ang kalayo nga may gawas na sa atop sa usa ka patigayon sa Vélez Street ning syudad. Gilayong gisecure sa PNP ug uban pang law enforcers ang lugar. Una nakaresponde ang kabumbiruhan sa lugar. Gilayong rasab na kontrola ang sunog. Samtang laing sunog sab ang miulbo sa Zone 4 Ilayab, Barangay Carmen. Base sa datos sa Carmen Fire Station, anaa sa 4 ka mga balay ang naugdaw kung asa ana sa kapin 300,000 pesos ang damyos nga natala. Miabot sa ikaduhang alarma ang sunog kung asa fire out na pasado alas 3 sa hapon. Karong nagkaduol na ang bulan sa Marso, nagsagunson na sabag insidente sa sunog, ilabi na dinhi sa Cagayan de Oro City. Busa ang pahimangno sa atong kabumbiruhan nga bantayan gayod ang linya sa kuryente ingon man ang paggamit og kalayo aron malikay sa disgrasya. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Arestado ang 2 ka babae atol sa entrapment ug rescue operation batok online sexual exploitation sa Iligan City. 3 ka menor de edad naluwas. Sa bisa sa usa ka warrant, nasikob sa otoridad ang 2 ka babae atol sa entrapment ug rescue operation kalabot online sexual exploitation sa Barangay Bagong Silang, Iligan City niadtong Biyernes. Ang 2 ka sospek nag-edad og 45 ug 38 anyos ug mga residente sa syudad. Samtang naluwas ang 2 ka 13 anyos nga babaeng estudyante ug usa ka 16 anyos nga lalaking estudyante nga residente rasab sa syudad. Nakumpiska ato sa operasyon ang mga cellphone, laptop
laptop ug computer accessories nga gituhang ginagamit sa illegal nga aktibidad. Doon na say sex toy, mga resibo sa money remittance services ug mga dokumentong dunay ngalan ug numero sa mga langyaw nga giingong nalambigit. Mag-atuba ang mga sospek og kasong paglapas sa Republic Act No. 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children ug Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Wala na sila mihatag og pahayag. Gidala na sa CSWD ang mga menor de edad alang sa rehabilitasyon. Usa ka lalaki nga gituoang nag-amok samtang nagbitbit og pusil. Ang samdan human naunhan matud pa og pusil diyang misulay kini og pamusil sa kapulisan sa Zamboanga City. Gilayong gitabang sa otoridad kining usa ka lalaki human nakaangkon og samad pinusilan sa lawas diyang napusilan matud pa sa responding police sa Zone 7 Barangay Buwalan, Zamboanga City pasado alas 11 sa Domingo sa gabi. Giilang biktima nga si alias Markel og residente sa mong barangay. Sa inisyal nga report sa otoridad, gituhuang nag-amok among lalaki sa mong barangay samtang nagbitbit og pusil. Apan diyang miresponde ang mga taga-barangay Tanod, lakip kapulisan, napungot matod pa kini. Human mahayagan og flashlight ug dayon misulay kini og pamusil. Apan naunhan daw kini og pusil sa kapulisan. Padayong nagpatambal ang sospek nga matod sa otoridad, ana-ana sa maayong kahimtang. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga mokuhaan kini og pahayag lakip ang iyang kabanay. Padayon ng investigasyon sa kapulisan. Dili maayong balita alang sa mga motorista kay subling musaka ang presyo sa mga produktong petrolyo ugma Pebrero 25. Sa ikaduhang sagunson nga semana, musaka ang presyo sa gasolina ngadto sa 70 centavos per liter. Ang presyo sa diesel muusbaw sa bog 40 centavos kada litro. Samtang ang kerosene musaka og 20 centavos matag litro. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy ang usbaw sa presyo sa lana tungod sa supply disruption, pagpahugot sa oil price cap sa Russia ug uban pa. Kainumduman nga sa miaging semana, misaka sa bog 80 centavos kada litro ang gasolina ug diesel ug 10 centavos kada litro sa kerosene. Samdan ang usa ka lalaki human gidunggab sa Purok 9, Barangay Tambakan sa Iligan City pasado alas 12 sa udto niadtong Sabado. Sumala sa kapulisan, nagtindog lang ang biktima kilid sa kalsada dihang gidunggab sa liog sa sospek nga gilayong miikyas. Gidala dayon ang biktima sa ospital ug anaa na sa maayong kahimtang. Gipangita na ang sospek. Padayon ang investigasyon sa insidente. Arestado ang usa ka babae human giguba ang bungbong sa balay sa iyang igagaw sa Barangay Palao sa Iligan City mag-alauna sa hapon niadtong Sabado. Sa investigasyon, giguba sa sospek ang bungbong nga gama sa kahoy pinaagi sa pagsumbag niini. Ginasuta pa sa kapulisan ang hinungdan sa insidente. Mag-atubang og kasong malicious mischief ang sospek nga wala na mihatag og pahayag. Siyam ka individual ang arestado human alegasyong nagpabuto og mga armas sa Mandulog Bridge sa Barangay Hinaplanon sa Iligan City Lunes sa buntag. 5 niini mga lalaki ug 4 ka mga babae. Sumala sa kapulisan, nakadawat sila og report nga dunay mga nagpabuto og armas sa lugar ug dayon nila kining girespondihan. Misulay og ikya sa mga sospek sakay sa usa ka pickup truck apan naharang gihapon sa kapulisan sa Barangay Santiago sa maong syudad. Na-recover gikan kanila ang 2 ka pusil ug pipila ka bala. Mag-atubang og kasong illegal discharge of firearms, paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ug COMELEC gun ban ang mga sospek. Wala na sila mihatag og pahayag.
Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Congressional aspirant sa Cagayan de Oro City gipasakaan og disqualification case sa COMELEC. Mao na kini ay kaduhang kaso batok sa maong aspirant. Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy lakip sa buot ipadisqualify. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa ikaduhang higayon, mag-atubang nasab og disqualification case si Barangay Carmen Capitan ug Cagayan de Oro City 1st District Congressional Aspirant Rainier Joaquin Uy. Kini ang giduso ni kanhi Cagayan de Oro City Councilor ug Vice Mayoralty Aspirant Zaldi Ocon. Ang kaso sa COMELEC niadtong February 17, 2025. Sumala ni Ocon, lakip sa iyang buot ipadisqualify ang kasamtangang mayor sa Cagayan de Oro City nga si Rolando Uy kisa midagan sab alang sa iyang ikaduhang termino. Dugang ni Ocon nga ang pamahayag ni Mayor Uy sa usa ka flag raising ceremony nga daw nag-aghat sa mga botante nga mobalhin sa Barangay Carmen ang sumbanan sa reklamo. Giabuso ni Kikang ang barangay certification nga gipirmahan niya bunga sa panawagan siyang amahan nga balhin mo sa Carmen. Joke bagod na kung joke nganong gialaw man nila ang tao ming anak sa Carmen kay magparehistro. Apan tubag sa kampo ni Mayor Rolando Uy nga wala pa kuno sila nakadawat sa opisyal nga kopya sa reklamo ni Ocon batok kanila. Apan gibarugan nila nga usa lamang kini ka diversionary tactic sa ilang kaatbang sa politika ug ginabalik lang kuno ang isyu aron ilihis ang katawhan. Siyempre man gihapon tong gibasura sa COMELEC, no? Muna nga gihimo lang niya og katawanan ang maong iskutanan, and then murag pag-insulto sa COMELEC nga murag mas kablo pa hinuon siya compared sa COMELEC nga mismo ang COMELEC manggani, no? Gibakwi mangga nila ilang gi-file nga disqualification case batok kang Kapitan Kikang. Wala pa'y pahayag ang kampo ni Kapitan Rainier Joaquin Uy kalabot sa maong reklamo. Apan daan na niining gibutyag nga political harassment lang kining tanan gikan sa kampo sa iyang kaatbang sa politika. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Pipila ka mga opisyal sa Maguindanao del Norte ang nanawagan nga paimbestigahan ang Local Government Support Fund kon LGSF sa BARM. Kinisang pipila ka barangay ang nakadawat matud pa sa mga pondo bisan wala kunoy project proposal. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nanawagan karon og tabang sa Kongreso si Dato Udin Sinsuat, Mayor Lester Sinsuat ug Cotabato City Vice Mayor Butch Abu aron maimbestigahan ang giingong Local Government Support Fund kun LGSF nga gikan sa BARM government. Una lang gibutyag ni Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong nga adunay 400 ka mga barangay sa Lanao del Sur nga nakadawat sa maong pondo apan maluso kuno nga gipang withdraw. Nakurat kuno si Dato Udin Sinsuat Mayor Lester Sinsuat nga sa 34 ka barangay sa iyang munisipyo 12 ang nakadawat og tag 5 million pesos ug dili tataw ang proyekto alang sa maong pondo. May na-downloadan doon na 11 barangay tag 5 million. Tapos may nagtaka din po kami dahil may isang barangay doon, yung barangay Bugawas, na maliit naman yung barangay compared dun sa dinownloadan ng 5 million. So nagtaka kami dahil nasa 25 million po yung na-download dun sa kanyang barangay. Gidugang ni Mayor Sinsuat nga sa 12 ka barangay nga nakadawat na pulo niini ang wala gihilabtan ng pondo tungod wala sila project proposal. Sa kabahin sa BARM, gibutyag ni BARM Cabinet Secretary Asnin Pendaton nga tanang barangay nga nahulugan og Local Government Support Funds adunay project proposal niadtong 2024. Dili sa basta-basta lang maghulog og pondo ang BARM government kung walay saktong dokumento. Kailangan may request, hindi siya parang NTA or IRA na regularly dina-download. Ito, kapag okay yung attachments, okay yung documents, okay yung process, then that's the time na marirelease yung allocated or requested na funds. Hinuon mipasalig si Secretary Pendaton nga paimbestigahan sa BARM government ang giingong pag-disburse sa mga local government support funds. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.
Nakatakdang i-monitor sa kapulisan ug Philippine Coast Guard Southern Mindanao ang lihok sa mga off-duty personnel sa Highway Patrol Group sa Region 12 aron masiguro nga walay nalambigit nga personahe sa mga illegal nga aktibidad. Kini human nadakpan ang tag-usa nila kasakop may kalabutan sa smuggling. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dismayado ang labaw sa Highway Patrol Group sa Region 12. Human dunay usa ka police staff sergeant sa HPG ang nalambigit sa smuggling of cigarettes atol sa hot pursuit operation sa General Santos City adlawng Miyerkules. Atol sa hitabo, nadisgrasya ang usa ka van nga dunay kargang smuggled cigarettes ug naharang ang convoy niini nga usa ka SUV nga dunay say kargang smuggled cigarettes. Upat kasakay sa convoy ang nadakpan, lakip ang usa ka pulis ug usa ka miyembro sa Philippine Coast Guard. Ako malipay o nadismaya ako kay tungod. Despite sa among pahimangno gikan sa atong Chief PNP, sa atong Director SPG o kami tanan from day to day gina-remind sila na dili na mag-apil-apil og mga illegal. Lalong-lalo na ginabawal ginato karon og ginapangunahan nato sa pag-campaign. Lalong-lalo na kining smuggling. Busa pahugtan karon sa HPG ang monitoring nila sa ilang personahe, lakip na ka off duty. In my level, gihugtan namo karon ang pagpahimangno sa among team leaders nga monitoron gyud ang ilang mga personahe nga bisag kini sila off duty mahibaw-an ang mga whereabouts. And ginahangyo po nako sa mga territorial units nga kung lalo na sa intelligence community nga pag naa sila na matikdan possible maka-feedback sila sa mo para as early ato sila nga matagaan og mga pahamtangan og mga igo nga mga penalty no. Samtang padayon sab ang investigasyon sa Philippine Coast Guard Southern Mindanao kalabot sa usa ka miyembro sa PCG nga nalambigit sa maong hitabo kinsa naka-assign sa Coast Guard Substation Sarangani. Kung mapatud ang sad-an, posibleng makasuhan og administrative o ma-dismiss ang maong personahe. The public, the commitment of the Philippine Coast Guard through the leadership of Admiral Gaban that we do not condone with this kind of activity, especially kung may tao tayong nai-involve. So we assure the public or we assure the our personnel that this kind of involvement na maaring mapatunayan will be dealt with severely. So this is stern warning sa mga tao natin na wag silang masangkot sa mga ganyang bagay. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Mao kato mga huling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.